Praise the Lord. Good afternoon, my dearest brothers and sisters, my dearest fellow countrymen. Let us pray. Dear Heavenly Father, I pray, cast out unbelief and doubts, my dearest fellow countrymen, dearest peoples of the world. Bless them, O Lord, and bind the power of darkness. In Jesus' name, help me bring good message. I pray in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Be seated, please, my dearest brothers and sisters. My dearest peoples of the world, my dearest fellow countrymen. If a man of God, is sent by God, our loving God, to preach the glorious gospel about this Jesus, the believers, the hearers of the glorious gospel will receive the spirit of power and the spirit of love and a sound mind. Tatanggap ng espiritu ng kapangyarihan at espiritu ng pag-ibig at karunungan, kabutihan, pagpapalang espiritual at buhay na walang hanggan. Ang makaramdaman na bunga ng kasalanan, katulad ng cancer, leukemia, TB, diabetes, sa oras na kayo nanampalataya at magsisisi at magpabautismo sa pangalan ni Jesus, sa oras ng karamdaman, rather, ang kasalanan mapatawad, ang makaramdaman na cancer, leukemia, TB, diabetes ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Puriba at ebidensya. Ebanghelyo ng mahal na Panginoon ang inyong napakinggan. Na ito ang layunin, bakit ang mabait na Panginoon nag-ayuno? He fasted for 40 days and 40 nights without eating and drinking, just to acquire anointing and power. Now, we know how our dear Jesus of Nazareth in Acts 10:38 was anointed with power and with the Holy Ghost, because he was doing good, healing the oppressed, casting out demons, doing good because God was with him. Amen. Praise the Lord. Minamahal, I would like to remind you, baka samantalahin ng mga hindi niwala ng ating mahal na Panginoon na hindi Diyos. As a man, inaano na kailangan niya ang anointing and power as a man. Bilang anak ng Diyos. Bilang Diyos, siya mismo ang Diyos at katawang tao. Amen. 1 Timothy, John 8, in 1 Timothy 3:16, great is the mystery of godliness. God was manifested in flesh. 1 Corinthians 8:6, there is only but one God, God the Father. Isa lang ang Diyos na nagkatawang tao, ang God the Father. At malaman mo dito sa Isaiah 9:6, na si Kristo bilang anak ay tao, bilang Diyos ang Ama na walang hanggan. Lahat pagsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In other words, ang ating mabait na Panginoon ay nagkrusada, nag-ayuno muna siya upang magkaroon ng kapangyarihan at anointing so that he could cast out demons of cancer, leukemia, TB, diabetes, demon possession, demon spirits. He was crusading against the forces of evil, against the work of Satan, because God was with him. Minamahal, may kabutihan, may pagpapala, may pagbabago, may ebidensya, ang lahat ng niniwala sa pamagitan ng pakikinig ng Ebanghelyo ni Kristo sa television at radio, sa aming outdoor and indoor crusades, matanggap ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hindi salita, hindi baka sakali, posible kahit
unang araw pa lang pagdalo mo dito, tanggapin mo na ang pagpapala, kagalang karamdaman at buhay na malanggang, kagalakan, kasiyahan, kapayapaan, mawala mga bisyo, prueba at ebidensya na ibangin ng Kristo ay galing sa mabait na Diyos. Diyos ay magawa nito, hindi tao. Hallelujah! Praise the Lord! Ang laban dito ay mga alagad ng hari ng kadiliman. Jesus Miracle Crusade. We know how our dear Jesus was anointed with power and with the Holy Ghost. He was doing good, casting out demons, healing the oppressed because God was with him. In other words, Jesus Miracle Crusade. May mga milagro. Krusada ni Kristo, hindi ka Almeida Krusada. Krusada ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. The moment you believe, the moment you listen, our loving God will impart His Holy Spirit unto thee, unto you, who will hear the glorious gospel seriously. If you're attentive and believe the glorious gospel, you'll be blessed. You receive the Spirit of the living God. Hallelujah. You receive power, the Spirit of power, and the Spirit of love in His own mind. For it is the Spirit of God that beareth witness in the Spirit that we are sons and daughters of God. Ang Espiritu ng Diyos ang magpapatunay na kay anak ng buhay ng Diyos na magmana ng buhay na malagang mayroon kang kapangyarihan. Yun ang kanalagtan, serpente. Kapangyarihan, si Kristo ang kapangyarihan, ang buhay at ang katotohanan. Amen. Praise the Lord. Kami na mahal, huwag kayo magpadaya sa mga kuniring mga preachers. Sa radio, television, ginagamit ang powerful media, television and radio, upang sirain ang pananampalataya na aking ginigiliw mga kababayan. Walang ibigay kundi paninira ng pananampalataya. Pagsira sa kapangyarihan ng Panginoon. Hallelujah! Sa John 3:2, John 3:3, sinabi ni Nicodemus, hindi mo magawa ito. Mga Panginoon, hindi mo magagawa ito kung walang Diyos sa iyo. Itong himalang ito, hindi mo magagawa kung walang Diyos sa iyo. Amen! Praise the Lord! Kaya minamahal, kung kayo'y makarinig ng detractors laban sa Jesus Miracle Crusade Ministry, remember this, it's not my crusade. It's not anybody's crusade. But it is the crusade about this Jesus out to save you from the possible, from the addiction, of breaking problems, from vices that have been chained bound put to perdition. Nasisira ang ating kababayan, ating mga minawal kababayan sa mga tao sa buong daigdig, sa mga drug addiction, drug menace, hallelujah, lumapit na ang kailangan si Kristo, ang kapangyarihan. Amen. So that you can live for God according to God's will, perfect will, in the name of Jesus. Amen. Praise the hallelujah. So, ang lahat ng maniniwala sa Ebanghelyo ng Kristo sa pamamagitan ng mga bibig ng mga preachers, aming mga kapatiran sa Jesus Miracle Crusade Ministry, tiyak, walang alilangan ay pagpapalain. Magmamana pa ng buhay na walang gang. Gagaling magkaramdaman ninyo, malutot sa mga problema ninyo, maulan ng addiction, hallelujah! Magkaroon ka ng kapangyarihan laban sa multipler, kidnapping, kill and murderers! You can treat with serpents and scorpions and over the powers of the enemy, and nothing shall hurt you! You're over and above the law of sin and death. You're evil Satan, hallelujah! Ang kapangyarihan sa Satanas ay pala iwala sa iyo, dahil ang Kristo ay nasa iyo, kapangyarihan! Amen and amen, praise the hallelujah! Kaya mula kayo naman mahal, kung may nanira sa Jesus Miracle Crusade Ministry, isipin na niyan, hindi sila yan, si Satanas nasa kanila. Ibig agawin na yung pananampalataya, yung kaligtasan. Amen! Hallelujah! Our gospel did not come to you in words only,
but in power. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. For the kingdom of God is not in word, but in power. Ang kanyang Diyos, hindi sa salita, kundi kapangyarihan. Kapangyarihan. Kaya minamahal, dito sa newspaper, mabasa po natin dito, the Americans want to visit our country to make our security strong against foreign aggressors. This is the strongest, the greatest deterrent against the bullets, against the onslaught of godless, ruthless ideology. The bullets, the foreign invaders, thinking that they can lick us, they can conquer us. It is but wise and practical for our beloved President to welcome the VFA not to conquer us, but to help us. Pupunta ang mga Amerikano dito magbisita sa atin upang tayo ipagtanggol, hindi para tayo agawin. Ay nakapagtataka, nagde-demonstrate ang iba. Ngunit ang ibang mga bansa, mga tao hindi niwala sa Diyos, mga aggressors, pupunta rito to deprive us of our life, liberty, and happiness, to deprive us of our country. Pupunta rito upang gawin pa sa Pilipinas, walang nag-demonstrate laban sa kanila. Very ironic. Hallelujah. Nakapagtataka ito, minamahal. Kaya nga si Iraq, our beloved President, nagtanong, ano bang gusto ng mga leader ng reliyon? Dito sa Iraq, the bishops and the VFA, basahin natin, mahal. Sa pamagitan ng BFA, mapapalakas natin ang ating seguridad. Sabi ng Pangulo, ang BFA ay magpapalakas sa ating iba pang kasunduan sa Amerika na may kinalaman sa pagtatanggol ng bansa. Lalo na ngayon na may mabigat tayong problema kaugnay ng sigalot sa Stateless. Bukod dito, sinabi ni President Iraq Estrada, sa ngayon, ang Amerika pa rin ang ating pinakamalaking trading partner. Kung maputol ito, kaya ang ugnayan natin, ito, ano kaya ang gagawin ng mga obispo? Pinaliwanag ng Pangulo, sa ngayon, 35% ng mga export product ng Pilipinas ay US ang bumibili. Bukod pa sa malaking sugar quota natin sa US. In other words, nakakabuti, walang masama sa pagdalaw ng mga Amerikanong sundalo dito. I recall several years ago, in 1991, when the Senate wanted to oust the US bases, I stood against the plan of ousting the US bases in our country. I told our beloved senators, the presence of US bases in our country is a great deterrent against the communist onslaught, against the aggressors. They will think twice before they attack us. Kung
palayasin ang US bases sa Pilipinas, magkaroon ng domino effect. Mawasak ang ekonomiya, billions ay mawalan ng hanap buhay sa Central Luzon, at kahit anong bansa na mga bully malalakas ay lusubin tayo, wala ng katakutan na sa halip tayong gagastos para sa ating seguridad. Sila diyan ang gagastos, ang Amerikano ang gagastos, katulad ng Japan. Ang Japan ay malakas na bansa, ngunit sila nagbabayad sa US bases in Amerika, o in Japan. Sila mismo ang nagbabayad, binabayaran nila ang Amerika para magkaroon ng military presence sa Japan. Tayo, mahina, pupunta rito ang Amerikano, wala tayong gastos para sa ating kabutihan. Ano ba nangyari sa atin? Bakit ang mga leaders lumalaban dito? Minamahal, buksan natin sa 2 Chronicles chapter 32. Verse 13. Minamahal, iniisip ba ng mga leader ng reliyon, ng ating mga reliyon sa buong Pilipinas, kaya tayong ipagtanggol ng ating mga Diyos-Diyosan at ang mga Diyos na batot, siminto at kahoy? May garantiya ba ang mga leader ng reliyon, mga obispo, na hindi lulusob ang bansang Pilipinas, kung hindi lulusubin ang bansang Pilipinas ng mga communist invaders, kung hindi natin pasukin ang Amerikano, hindi natin aprobahan ang BFA? Mayroon bang garantiya na idefensa ng mga leader ng reliyon ang ating bansa sa communist aggression, sa mga aggressions, sa mga conquerors? Mayroon bang garantiya? Sila may nakasiguro ng mga Diyos-Diyosan, batot, siminto at kahoy ng mga Diyos-Diyosan, may pagtanggol ang bansang Pilipinas sa monster, satanic monster, communist monsters, lulusob nating bansa? May bigay ba garantiya, minamahal? Buksan po natin Biblia sa 2 Chronicles chapter 32 verse 13. Can we read it? 2 Chronicles chapter 32 verse 13. Know ye not what I and my fathers have done unto all the people of other lands? Were the gods of the nations of those lands anyways able to deliver the lands out of mine hand? Verse 14. Who was there among the gods of those nations that my fathers utterly destroyed, that could deliver his people out of mine hand, that your God should be able to deliver you out of mine hand? Now therefore let not Hezekiah deceive you, nor persuade you on this manner. Neither yet believe him, for no God of any nation or kingdom was able to deliver this people out of mine hand, and out of the hand of my fathers. How much less shall your God deliver you out of mine hand? And his servants spake yet more against the Lord God and against his servant Hezekiah. He wrote also letters to rail on the Lord God of Israel, and to speak against him, saying, As the gods of the nations of other lands have not delivered their people out of mine hand, so shall not the God of Hezekiah deliver his people out of mine hand. Then they cried with a loud voice in the Jews' speech unto the people of Jerusalem that were on the wall, to affright them and to trouble them, that they might take the city. And they spake against the God of Jerusalem as against the gods of the people of the earth, which were the work of the hands of men. And for this cause Hezekiah the king and the prophet Isaiah, the son of Amos, prayed and cried to heaven. And the Lord sent an angel which cut off all the mighty men of valor, and the leaders and captains in the camp of the king of Assyria. So he returned with shame of face to his own land. And when he was come into the house of his God, they that came forth of his own bowels slew him there with a sword. Let magsabi, praise the Lord. Minamahal, si Haring Sennacherib lumosob sa Israel. Hindi kaya pasukin
ang siyudad ng Jerusalem dahil walled, surrounded ng mga matibay na pader. Ang kanyang ginawa, tinakot niya ang lahat ng mga sundalo, mga tao doon sa Jerusalem, na sinabi niya, sinong mga bansa na umaasa sa mga Diyos-Diyosan nila? Hindi winasak na aking tatay at ako. Mayroon ba mga Diyos-Diyosan na ipagtanggol ang mga bansa na hindi ko lahat ay winasak ang mga bansa na umaasa sa mga Diyos-Diyosan? Huwag kayo maniwala kay Haring Hezekiah. Hindi niya kaya ipagtanggol. Unang Diyos ninyo ang bansang Israel sa aking kamay. Kung paano kami ng aking tatay winasak, sinunog ang mga Diyos-Diyosan ng ibang mga bansa. Walang isang bansa tumayo laban sa amin. Winasak, sinunog namin lahat ang mga Diyos-Diyosan ng mga maraming bansa. Ang inyong Diyos, kaya kayo pagtanggol? Ang tinutukoy, minamahal, ni King Sennacherib ay ang Diyos na sinasamba sa Espiritu at Katotohanan. Diyos, capital G, God, all-powerful God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi alam ni Haring Sennacherib na ang kanyang winasak ay mga Diyos-Diyosan, mga Diyos-Diyosan na gawa ng kamay ng tao, carved by the hands of men, na ang Diyos-Diyosan ito ay nabilang kalaban ng mabait na Diyos. Dahil ang mabait na Diyos ay nasa langit, siyang gumawa ng langit at lupa, sinasamba sa Espiritu at Katotohanan, makapangyarihan, terrible God, matiripi, makapangyarihan Diyos. Amen. Praise the Lord. Kanang hinamak ang Diyos, mabait na Diyos, makapangyarihan Diyos ng Israel, ng mga born-again Christians, Diyos na may kapangyarihan at pagmamahal sa kanyang mga anak, na kanyang pagtanggol kahit anong oras sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Minamahal, umiyak ang propeta at si Haring Hezekiah. Karakadaka ang mahal na Panginoon nagpadala isang anghel lamang, 125,000, 125,000 karakadaka namatay just in minutes. Pinatay ng isang anghel. Hallelujah. Remember, my brothers and sisters, if you are a born-again Christian, indwelt by the Spirit of the living God, tunay kang anak ng Diyos, hindi anak-anakan, meron kang Espiritu ng Kristo, tagapagmana ng buhay, na walang gang, ang mga anghel, libo-libo, nagbabantay sa atin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Anong inipagmalaki ng ating mga lider mga reliyon? In retrospect, I'd like to remind you that the gods of Russia, Soviet Union, before they were conquered by the followers of Mark and Lenin, there were only 21,000, so rather 15,000 Bolsheviks. Ilang libo lamang mga sundalo ng komunismo sa Russia. Nagapas ang Russia ang bilyon-bilyon mga Diyos-Diyosan na mga pare. Ilang libo ang pare sa Soviet Union, ilang milyon mga pare. Hindi kaya ipagtanggol sa komunismo from the onset of communism. Amen. Ang China, peace-loving people, mabait na mga tao, maka-Diyos, ayaw nila ng komunismo. Ngunit, nasaan ang mga Diyos-Diyosan? Nasaan mga reliyon ng China? Inagaw ni Mao Zedong, naniniwala sa komunismo, nagkaroon ng vision na mag-leader siya sa pamagitan ng komunismo, agawan ng bansang China, alipin ng lahat ng mga Chinese, gawing slaves, ang ating ginigilir, minamahal ng mga mabait na mga tao sa China, hundreds of millions, and several millions will be slaughtered, terrorized, murdered and killed, just to terrorize, to make them surrender to the communist onslaught
o mga chitong agawin ng bansang China. Ayaw ng China. Ayaw ang aking ginigilo mga kababayan. Rather, ating ginigilo na mga minamahal na mga tao, kapwa-tao sa bansang China. Ayaw ng komunismo. Ngunit pinasakasahan ng mga tangke, pinagmamorder, they were coerced, they were intimidated, terrorized, natakot sila lahat ng komunista kahit ayaw nila. Amen, amen, praise the Lord. Nasaan ang mga reliyon? Nasaan ang mga revolto ng China? Nasaan? Tayo'y pinaasa na tayo'y sumasamba sa Diyos sa mga batot, siminto at kahoy. Walang Diyos tutugon dyan dahil ang mga batot, siminto at kahoy, mga revolto ay nabiran kalaban ng buhay na Diyos. As a matter of fact, sa Revelation chapter 1, chapter 9, verse 20, ang pagload sa mga revolto ay pagload kay Satanas. Amen! Praise the Lord! Yun ang inasahan ng ating mga leader reliyon. Nadaya na mga leader ng reliyon galing sa Espanya, nagdala rito ng Roman Catholicism, Roman Catholic religion, dala ng mga Kastilang mga friars. Katunayan, pinatay si Rizal, Burgos, Lubis at Zamora mga pare. Anong nangyari? Saan kumampi? Ang ating mga kababayan mga pare ngayon, doon kumampi sa mga murderer, mga killer, mga conqueror, walang hiya na mga conqueror. Amen! Inagaw ba sa Pilipinas? Ginamit ang mga revolto, bato, siminto at kahoy. Roman Catholicism galing sa Espanya 200 years ago. Inagaw ba sa Pilipinas na mga Kastilang mga pare? Pagkatapos ngayon, kumakampi sa toro, doon sumasama sa toro ng mga kampo ng kalaban. Ginamit ang mga revolto reliyon upang maagaw pa sa Pilipinas. Kaya ayaw natin, tayo mga musmos, walang isip tayo, naagaw pa sa Pilipinas. Akala natin ang Roman Catholicism ang totoong reliyon. Ito pala ay patungong impyerno. Turo, patungong impyerno! Wake up! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Kaya naman, pag kayo mag-hallelujah, praise the Lord, malakas para tataas ang mga demonyo sa Pilipinas. Hallelujah! Malakas! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Ngayon, akala ko'y si beloved President Irap Estrada doon lang sa movie matapang din pala. Amen! Lumalaban! Hallelujah! Lumalaban talaga! Amen! Hallelujah! More power to you, my this beloved President. I tell you, I'm one of those who will stand against the onslaught of communism. Kasama, dearest beloved preachers, isa niyan si beloved Bishop Roger Renda, my dearest brothers and sisters, my dearest wife and children, ayaw namin ng komunismo. Ayaw namin mawala ang mga anak. Dahil sa komunismo, walang mga anak, walang tatay, walang nanay, walang papa at mama, ay para mga baboy lamang sa komunismo. Ngunit ibig natin ng demokrasya, si Kristo maghari sa ating bansa. Hindi reliyon ang kailangan, ay kailangan si Kristo ang buhay, kapangyarihan at katotohanan. Amen and praise the Hallelujah. Kung wala namang paniniwala ang maliit na reliyon na kaya pagtanggol ang ating bansa, ang ibig sabihin, sila'y kumakampi sa mga leftist. Katulad ng mga ginawa nating ninuno, kumampi sa mga Kastila. Alam nila, mga Kastila, mga friars, mga pari, sila nagkaagaw ating bansa. Dala ang mga revolto, mga espada, mga Diyos-Diyosan, dala nila. Ano nangyari ngayon? Atin ang palawakin natin mga isip, huwag maging makitid. Napakahalaga ng kaligtasan. Kung ayaw niyo na langit, kayo na. Ibig niyo tumawalo sa impyerno, kayo na. Ayaw namin mga Pilipino. Hallelujah! Wake up! Kayo minamahal, aking kapwa Pilipino. Alamin ninyo, anong kabutihan?
Ano kasamaan? Kung tayo maagaw ng communist aggressors, ng mga conquerors sa ibang mga bansa, mga bully, malakas na mga bansa, ano mangyari? Gawin lamang ito ng business nila upang may makakain sila. Pagkikipaglaban sa NATO na ibig nila girahin ang North Atlantic Treaty Organization, 19 Nations. Ibig nila girahin bago mangyari yan. Mari agawin mo ng bansang Pilipinas dahil maraming makakain dito. Ang tatong bansa nagbabanta, lumusob dito, wala na makakain. Ngunit maraming pagkain sa bansang Pilipinas. Ngayon, pag naagaw tayo, lahat ng Pilipino, komunista ka, NP ka, Muslim ka, Imalip ka, lahat, Abu Sayyaf ka, afiktado tayong lahat pag naagaw bansang Pilipinas nang walang hallelujah, walang awa, walang habag. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Ngayon, minamahal, anong kailangan? You must have the Spirit of God. Diyakin mo meron ka Espiritu ng Diyos. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ano mangyari sa atin? Pag naagaw tayo ng mga komunista, billions, North Korea, Red China, at Russia, bilangin lahat ang abot sila ng bilyon. Ano pa tayong kakainin? Para makakain sila, kailangan patayin tayo nila. Ang ating mga doctors, professionals, teachers, professors, gagawing farmers, mag-araro para sa kanila. Ang mga bata, maaaring papatay na lahat, wala nang pakinabang. Ang matatanda na mga 60 anyos ng edad, pataas ay papatayin, walang pakinabang. Yun po nangyari yun sa mga communist countries, pinapatay ang wala ng pakinabang. Ngunit dito, naghari ang pag-ibig dahil ang Diyos ay nasa atin. Manampalataya tayo, walang makatalo sa atin sa pangalan ni Jesus. Be strong in the Lord. Be courageous. If the communist invaders are boasting, bragging about their deadly weapons, powerful weapons, do not be afraid of them. Be strong and be courageous. This is the arm of flesh, but ours is the Lord our God. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Ang sandata nila, atomic weapons, nuclear weapons, hallelujah, ay sa kamay lamang, kamay gawa ng kamay ng tao. Ngunit tayo, be courageous, be strong, magpagkatapang tayo na natin ay ang Panginoon, ang Diyos ay sumasa atin. Amen! If God be with us, who can be against us? Hallelujah! Praise the Lord! 2 Chronicles chapter 32, verse 7 and 8. Can they read it in English and Tagalog? 2 Chronicles chapter 32, verses 7 and 8. Be strong and courageous. Be not afraid nor dismayed for the king of Assyria, nor for all the multitude that is with him. For there be more with us than with him. With him is an arm of flesh, but with us is the Lord our God to help us and to fight our battles. And the people rested themselves upon the words of Hezekiah, king of Judah. Amen! Amen! Amen. Praise the Lord. Verse 21, Tagalog muna, pagkatapos verse 20 at 21. Sa ikalawang mga taga-kronika, Kapitulo 32, versikulo 7 at 8. Kayo'y magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag ninyong katakutan upang lupaypayan man ang hari sa Assyria o ang buong karamihan man na kasama niya. Sapagkat may lalong dakila sa atin kaysa kanya. Sumasa kanya isang kamay na laman, ngunit sumasa atin ay ang Panginoon nating Diyos upang tulungan tayo at ipaglaban ang ating mga pagbabaka at ang bayan ay sumandal sa mga salita ni Hezekias na hari sa Huda. Praise the Lord! Amen!
Praise the Lord! Hallelujah! Lahat ng tatanggap ng Espiritu ni Kristo, ng mahal na Panginoon, Romans 9, a man must have the Spirit of God. A man without the Spirit of Christ is none of us. Pag wala kang Espiritu ni Kristo, maging duwag ka. Ang mga duwag ay tatapon sa apoy ng impyerno. Revelation 21 verse 8. Ang mga duwag, dahil walang Espiritu ng Diyos, reliyon ay nasa kanila, itatapon sa apoy ng impyerno. Kaya doon sa 20 and 21, verse 20 and 21, 2 Chronicles chapter 32, verse 20 and 21. From the book of 2 Chronicles chapter 32, 20 and 21. And for this cause, Hezekiah the king and the prophet Isaiah the son of Amos prayed and cried to heaven. And the Lord sent an angel which cut off all the mighty men of Valor and the leaders and captains in the camp of the king of Assyria. So he returned with shame of face to his own land. And when he was come into the house of his God, they that came forth of his own bowels, he slew him there with his sword. Lahat pagsabi, praise the Lord. In Tagalog, minamahal, walang ilangan. Ang mabait na Diyos ay nasa atin. Mayroon tayong Espiritu ng Diyos. Sino makatalo sa atin sa pangalan ng Jesus? Amen! 32 years, I've been attacking, exposing the evils of Satanism, communism, and terrorism. 32 years, I'm still alive. That proves beyond any shadow of a doubt that God is with the born-again Christian sons and daughters of God. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ikalawang mga Kronika, Kapitulo 32, versikulo 20 at 21. At si Hezekias na hari at si Isaias na propeta na anak ni Amos ay nagsidalangin dahil dito at nagsidaing sa langit. At ang Panginoon ay nagsugo ng isang anghel na naghiwalay ng lahat ng mga kapangyarihang lalaking may tapang at ng mga pangulo at mga pinunong kawal sa kampamento ng hari sa Assyria. Sa gayoy bumalik siya na nahihiya sa kanyang sariling lupain. At nang siya ay dumating sa bahay na kanyang Diyos, ay pinatay siya roon ng tabak na nagsilabas sa kanyang sariling tiyan. Amen. Let us say, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Minamahal. Maglupasay kayo sa pagpupuri sa Panginoon. Mayroon tayong Espiritu ng Diyos. Pag mayroon tayong Espiritu ng Diyos, you can cast out demons. You can heal the sick in the name of Jesus. You can cast out demons. You can heal the sick in the name of Jesus. Ang lahat ng pruiba na sinabi sa Biblia, ang tunay na Kristiyano, may tanda, may kapangyarihan, lalakip sa Kanya. Nandito sa atin ang kapangyarihan. Sino nagpapalay sa mga demonyo sa pangalan ni Jesus? Taas magkamay. Amen! Nagpapalay sa demonyo. Praise the Hallelujah! The true Christians, real Christians, can cast out demons of cancer, leukemia, TB, diabetes, demons of uppers, kidnappers, killers, and murderers. You can cast out Satan, demonism, Satanism. Raise your hands if you cast out Satan, demons. Raise your hands. Amen. Hallelujah. Ang nagkakast out ng demons, ay raise your hands to prove without doubt that the Spirit of God is with us, is with you. Amen. That we are bound for heaven. Amen and amen. Praise the Lord. We are not surmising. Hindi tayo naghuhula, baka sakali. Tayo na sa katotohanan, tiyak walang ilangan. Tayo tagpagmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Second Timothy 1:7. Ang mabait na Diyos hindi bibigay ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan at pag-ibig at wisdom. Kindly read it in Tagalog. He has not given us the spirit of fear, but of power and of love and a sound mind.
Lahat po yung malumalan kumpugan, sita sa Biblia, napatunayan natin na tayo tiyak na tiyak, 100%, mga Kristiyanong totoo, tagapagmano ng buhay na walang gang. Amen, amen, praise the Lord, hallelujah. Ikalawang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Amen. Praise the Lord. Romans 8:16. It is the Spirit of God. It is the Spirit of God that beareth witness in our spirit that we are the children of God. Can I read it in Tagalog? It can be proven. You can be sure that you are bound for heaven. You are a child of God. Not by surmising, not by guessing, that you can be sure that you are bound for heaven. You are a child of God because you have the Spirit of the living God with power and anointing from our loving God. Can you read it, beloved brother Henning? Mga taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 16. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo, kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Let's speak hallelujah, praise the Lord. Laging malakas pag puri sa mga Panginoon, tatakas sa mga demonyo pag malakas. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Galatians chapter 5 verse 22. You must have the Spirit of God. But the fruit of the Spirit is not our joy, peace, love, temperance, meekness, goodness, long-suffering, gentleness, and faithfulness. Against such, there's no law. Kali, read it. Laban dito ay walang batas ng kalikasan ng kamatayan. Walang batas ng kalikasan ng kasalanan. Kali, read it. Para may minamahal sa buong daigdig maunawaan na kailangan ng tao may Espiritu ni Kristo. Romans 8:9, a man must have the Spirit of God. A man without the Spirit of Christ is none of his. Kailangan mayroon kang Espiritu ni Kristo. Galacia Kapitulo 5, mga versikulong 22 at 23. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Let pagsabi, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Bago ka mayroong Espiritu ng Diyos, you are over and above the law of sin and death. Ikaw ay sa ibabaw ng kalikasan, ng kamatayan, ng kalikasan, ng kasalanan. You are over and above the law of sin and death. Against just there is no law of sin and death. For the law of the Spirit of Christ, the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me powerful, will make you powerful against the law of sin and death. Ang batas ng Espiritu Santo kay Kristo Jesus, nagbibigay sa atin ng kapangyarihan laban sa batas ng kamatayan, sa batas ng kalikasan ng kamatayan, laban sa batas ng kalikasan ng kasalanan. Wala na ang batas ng kalikasan ng kamatayan. Wala nang batas ng kalikasan ng kasalanan. Napapawi na sa batas ng Espiritu Santo kay Kristo Jesus. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Kaya pag lagi kang mapadalinginin, matapat ka, hindi ka nag-absent, hindi mo dinadaya ang sarili mo, matapat ka sa pagbibigay, pananampalataya, ayaw mo magkasala, pagbaril sa'yo, bagaman tatagos ang bala, wala pa rin sugat sa iyong katawan. Amen! Sa pangalan ni Jesus! Hallelujah! Praise the Lord! Hamakin mo ang kamatayan. Dahil ang kamatayan, mayroon victory. In death there is victory, but for me to live is Christ and to die is gain, according to Paul. Ngunit ang tunay na Kristiyano, hindi nadadaan sa libigan, siya akyat magmamana ng buhay na wagang during the second resurrection, a first resurrection, in of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. During the first resurrection, during the rapture, the church will be raptured,
Hindi churches, minamahal. Hindi churches, the church. Na sinabi ng mga Panginoon, Peter upon this rock, I'm going to build my church. The gates of hell shall not prevail against it. Sa iglesia ito, itatag ko ang iglesia sa batong ito. Pedro! Sino ba to? Hindi si Pedro, si Kristo, malapag ni si mismo ang bato. Upon this rock, Jesus is the rock. Second Corinthians 10:4, Jesus is the rock. Up to 7, yun, verses na yan. Lumabas ang tubig sa bato nung tinalo ni Moses. Lumabas ang bato. That rock was Jesus. Jesus Christ. He is the rock. Peter, upon this rock, I'm going to build my church. Sa kanya, tinatag ang bato, Iglesia, Church of the Living God. Sinabi niya, I will build my church. During the time of Peter, nandun na ang church, First Church of Jesus Christ, Church of the Apostles. Sinabi, I will build my church. Church na lalaban kay Satanas. Sila Bilbad Peter, dinaig ni Satanas. Sila napatay ng mga demonyo. Ngunit in our time, hindi kaya dahil tayo ay magkapangyarihan. The gates of hell shall not prevail against the church of the living God that will be raptured. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayong i-rapture. Maghanap ka sa buong mundo. Kung may tinatawag doon sa Africa, Amerika, kahit saan, na church na lumalaban kay Satanas. Lumalaban sa dangdang milyong komunista sa buong mundo. Lumalaban sa mga agrisos, sa mga killers and murderers. This is the church of the living God. Yuraka na klase 20. Walang magtagumay laban dito. Because we are the church of the living God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Our Father in heaven will allow us to be destroyed by Satan? Impossible. May magsasabi diyan, kahit raw si Kristo napako, tumalab ang pako sa kanya. Sinabi ng Panginoon, Father in heaven, my Father, let this cup pass from me. However, not my will but thine be done. Hindi aking kalooban, napakasakit ng pako, napakakirot ng pako, napakasakit, patayin sa cross ng Kalbaryo, napakasakit. Ngunit sinabi ng mahal Panginoon, not my will, Father, but thine be done. Amen. It was imperative for our loving, adoring Savior to die for our sins. For without the remission of sins, or without the shedding of blood, there would be no remission of sins. Kung walang dumanak na banal na dugo, doon sa krus ng Kalbaryo, walang mapatawad na kasalanan sa buong mundo. Kailangan mamatay. Pinantulot pala Panginoon. Amen and amen. Praise the Lord. However, kung hindi pa nangyari yon, sinabi ng mahal Panginoon sa John chapter 14 verse 12, if you believe in me, the works that I do, shall you do also. Greater works than this shall you do, because I'll go unto my Father. Amen? Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang mahal Panginoon, nagpatigil isang bagyo. Sabi niya, mas mahigit pa ang gagawin niyo dahil ako'y pupunta sa aking Ama sa langit. Amen. Hindi lang 20 super typhoons ang aking by faith, tumigil by faith in seconds, in 3 seconds, tumigil sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Kaya sa Balanga, nagkursada namin doon, minmahal. 3 nights crusade, 4 nights crusade sa Balanga. Sabi ko, kayo mga NPA, iniibig namin kayo, kaya kami pumunta rito sa Balanga upang ipakita namin sa inyo na kayo iniibig ng mahal Panginoon na may Diyos nagmamahal sa atin. Hindi totoo yung turo ng mga kampo ni kalaban doon sa Russia na walang Diyos. May Diyos, walang magpatigil ng bagyo. Friday. Walang magpatigil ng bagyo ito, kundi ang Diyos lang. Alright, sa pangalan ni Jesus, bagyo, gandit, tumigil ka. Ulan, tigil sa pangalan ni Jesus. Minamahal, karakadaka, tumigil ang bagyo, ulan, tumigil. Lumitaw ang bituin, mga bituin at buwan. Sabi kayo mga NP, lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. Nagsilayas, kinabukasan, bumalik, nagpapanalangin. Sila naniniwala, nakonverte, marami. Amen, amen. Praise the Hallelujah. Gaano katotoo ang aming mga crew, member
mga kameramin, doon sa aming TV equipments nagbantay. For 3 nights, or 4 nights, nagbabantay ng aming TV paraphernalia. Gabi-gabi natutulog sila, natutulog. Kung hindi totoo ang ating Diyos, di kinatay silang lahat. Ni suntok, wala silang natika. Wala na suntok noon. Amen! Praise the Hallelujah! Gano'n ka totoo mabait na Diyos? If you have the Spirit of the living God, you are over and above the law of sin and death. If you have the fruit of the Spirit, lagi kang dumadalo, tanggapin ang Espiritu ni Kristo, matapat ka, may pananampalataya ka, for faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Pumunta ka rito, ang karamdaman mo, cancer, leukemia, diabetes, gagaling dito ng bayan, kung iba't ibig siya, na ikayakit sa langit, magmamana ng buhay, na walang you need the Spirit of the living God. For now is the day of salvation. Now is the accepted time. Not today, not tomorrow, but today. Now is the accepted time. It's now that you receive the Spirit of the living God. For as many as receive Him, He gave him power to become the sons and daughters of God. Then, if sons and daughters, then heirs of eternal life. Hallelujah! May kabutihan, may kapangyarihan, may probabilinsya. May kapangyarihan ka, yula ka lang tayo sa serpente. Hallelujah! You can cast out demons. Amen and amen. Praise the Hallelujah. Praise the Lord. Paano magtagumpay ang communist invaders, kung lahat ng mga Pilipino tatanggap sa mahal na Panginoon, matanggap ang Espiritu ni Kristo? That is the only way out. Yun lang solusyon. Hindi kaya natin labanan sa pamagitan ng mga reliyon. Sa pamagitan ng mga sandata, hindi natin kaya labanan ang hundreds of billions na umabante agawin ng bansang Pilipinas. Kaya natin pag ating natanggap si Kristo ang ating manlobos, mabait na Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Kaya natin, amen and amen. Praise the Lord! I can guarantee you 100%, if all my dear fellow countrymen will believe and receive the Spirit of the living God, receive the Spirit of the living God, be baptized in Jesus' name. Kahit isang sandata, missile nuclear weapons ng mga komunista sa ibang bansa, hindi aabot sa ating bansa. Hallelujah, praise the Lord, amen and amen, praise the Lord. Lahat doon, kung kayo tatanggap sa mahal na Panginoon at kayo naniwala, tayo magkrusada sa Lunita, lahat ng mga governors, congressmen, senators, mayors, barangay captains, beloved President Irap Estrada, our beloved Vice President, cabinet members and senators and congressmen, let us gather together in the Lunita to show your faith in God before it's too late. You receive the Spirit of the living God. Ang tagapin ninyo, kaligtasan ng bansang Pilipinas, kaligtasan sa apoy ng impyerno, kayo magmamana ng buhay na walang hanggang. Amen and amen. Praise the Lord. I guarantee you, communist invaders, even 100 billion soldiers can never conquer our country. It's impossible. I'll fight against them in the name of Jesus. Hallelujah. I'll declare war against the communist aggressors. Hallelujah. In invaders, I declare war. I defy their armies in the name of Jesus. We'll triumph. We'll triumph. We'll be victorious in the name of Jesus. Hallelujah. Be strong, be brave and courageous. Hallelujah. For ours is our loving God. Our defense is strongest deterrent against the communist onslaught. Pinakamalakas na deterrent ang ating panampalataya kay Kristo Jesus. Hallelujah. The strongest, the greatest deterrent against the communist forces. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. The last, but not the least. Mark 16, verse 16, 17, and 18. A true Christian can cast out Satan, can cast out demons, espiritu, si Satanas, mapalayas mo. Mga komunista ba hindi mapalayas? Pure and simple. Amen. Hallelujah. Oh, wala pananampalataya. Hallelujah. Kasalanan yan. Wala kang pananampalataya. Be strong and be courageous. Amen. Praise the Hallelujah. Magplano pa lang sila masama, mabubulag na sila. Hallelujah. Pag lahat ng palataya mga Pilipino,
Tiyak na bagay pag naagaw bansang Pilipinas. Ang mga doctors, mga professionals, mga abogado, mga professors, taga-araro ng mga komunista, taga-araro ang mga anak ninyo, pagkagasay nila. Hallelujah! Nako, nakakatakot, lumapit na sa katotohanan. I will fight for you! Our loving God will fight for us! In the name of Jesus, and by this power task, Satan will be overcome. Hallelujah! Will be defeated in the name of Jesus. Amen. Praise the Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. You have everything in God, everything to gain, nothing to lose. If you receive the Spirit of God, believe the gospel, be baptized in Jesus' name, your sicknesses will be healed without pay, without payment. You'll have peace and joy, unspeakable of glory. You'll have peace of mind and peace of the heart. Your vices that have enchained you to perdition will be eradicated. Plus power against the onslaught of communism, plus heaven, hala, langit at buhay na walang hanggan. Amen and amen. Praise the Lord. Granting without admitting, but it's impossible na tayo mamatay. Pag tayo namatay, tuloy sa langit, magmamana ng buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kindly, read it. Mark. Last na mo yung mahal. Iyan ang Kristiyanong totoo. Kristiyano, pag kayo sa mga congregations ninyo minamahal, hindi kayo nagkakastatan demons, takbo sa ospital, wala kayong Espiritu ng Diyos, wala kayong kaligtasan. Ang mga pastor ninyo, mga ministro, naghanda ng mga barel, armalite, tangke, machine guns, isang tiyak na bagay, kayo ay dinadaya ng hindi ministro ng Diyos. Isang tiyak na bagay, ipapahama kayo. May mga machine gun sila. Hindi naniwala si Kristo Diyos. Tao lang si Kristo, malapag noon. May mga machine gun, may kanyon, kaya niyo labanan. Ang tatong bansang nagbabanta, lulusot sa ating bansa. Ini mga machine gun, dalawang tangke lang sa inyo. Mga minamahal, isang daya ni Satanas yan. Daya ni Satanas, pinaasa kayo maligtas. Pakas yan! Lumapit kayo sa katotohanan! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Isang tiyak na bagay, ang apoy ng impyerno naghintay na sa iyo. Kung ang mga ministro ninyo naghanda ng mga machine gun, ng tangke, upang ipagtanggol kayo. Kaibagan yan! Hallelujah! Ang ibig sabihin, mas malakas ang mga tangke, armalite at machine gun kaysa Diyos. Mas grabe, mas terrible ang sandata ng mga komunista galing sa mga bansa. Isipin mo ninyo. Kayo, minmahal, hindi nawala sa Kristo Diyos. Isipin mo ninyo. Lahat kayo mga congregations, nandun umaasa pa rin sa gamot. Ang ibig sabihin, wala kayong Kristo, wala kayong Diyos. Dahil sinabi sa Exodus 15:26, I am the Lord that healeth thee. Pag ikay Kristiyanong totoo, ang mabait na Diyos ang ating manggagamot. Ang ating sandata ay pananampalataya kay Kristo Jesus, kay Jesus, pananampalataya. Sino ba katalo sa atin? Amen. Ang ating pananampalataya, sandata, hindi pampuksa, kundi pang buhay, magbigay ng buhay at buhay na walang hanggan sa piling mabait na Diyos. Amen. Dapat walang magagalit sa akin, walang magagalit sa amin. Nagpe-preach ng gospel. May this wife, may these preachers throughout the world, walang magagalit sa amin. Magpapasalamat pa. For it will be a blessing in disguise kapag nabulagan na ang mga sundalo ng conquerors, communist aggressors, 100 billion soldiers from China, North Korea, and Russia. Pag sila nabulag na, yanig ang buong mundo, lalapit sa Panginoon Kristo. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! At one thing is certain, hindi ako atras kahit isang dangkal. Isa ng milyong sundalo ng komunista, hindi ako atras kaysa isang dangkal. I will fight for you. By faith in God, we will triumph over Satan, over communism. The satanic monster, communism, can never triumph over righteousness, over God's people. Amen. And you can sing, onward Christian soldiers. Amen. Praise the Lord. Our weapons are not carnal, but mighty through God to the pulling down of the stronghold of Satan. Amen. Praise the Lord. Now come to this Jesus. Hallelujah. Those of you who want to enter the gates of heaven, who have sickness and diseases in foreign lands,
have faith in God. By and by, we will cast out demons of cancer, leukemia, diabetes, leprosy, AIDS. In our country, in your homes, with your televisions, listen and believe. If you promise you're going to give your life, you're going to give your life to this Jesus and serve Him, you'll be healed right now, right there in the name of Jesus. By the way, before we sing, lahat din naman inanyahan ko mga baguhan, ngayon lang, come to the front. Baka sabihin po ninyo, mahal, beloved pastor, you pray for our sick patient in the hospital. Sabi ng mahal Panginoon, do not easily pray for them. Ang layunin ng karamdaman na walang pag-asa sa hospital ay ang kaligtasan nila, na sila ay makadalo at magkaroon ng pananampalataya. Ang layunin ng mga problema ay para lahat papunta kay dearest Jesus. Lahat, mga kamag-anak, mga mahal nila sa buhay, maniwala sa Panginoon Kristo. Kaya pag tayo walang problema, hindi lalapit sa Diyos, mahal na Panginoon. Yung pong layunan, lumapit kayo. Tanggapin na si Kristo, mahal na Panginoon, inyong tagapagligtas. Manalangin kami rito. Kahit sa ospital. Pagkatapos, mayroon manalangin iba. Wala sa katotohanan. Gagaling na, babalik ang sakit. Yung po'y karanasan ko yan for the last 32 years. Remember, pag nanalangin kami, magaling na ang mga pasyente. Papuntang ibang mga leading reliyon na hindi sinugo na mabait na Diyos, manalangin, babalik ang sakit. Tipok. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Kaya minamahal, hanapin niyo ang katotohanan. This is the church of the living God. You have found the truth. Amen and amen. Praise the Lord. As we sing a song, I surrender all. Surrender your hearts to this Jesus, our loving, adoring Savior. Tapos po sabihin mahal, surrender. You need the Spirit of the living God. To Jesus I surrender. Oh, to Him I freely give. I will ever love and trust in His
alay ko. Inialay ko. Lahat sa iyo, Kristo, inialay ko. Lahat sa iyo, Kristo, inialay ko. Minamahal, lahat ng mga lumpo, mga serious, liel, yung hindi makalakad, grabing karamdaman, mga cancer, mga lumpo, inyong litatuhan yan dahil lahat yan ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Mabilis ang pagaling pag buong pamilya ay pupunta rito. Dahil gagaling minamahal, kayo lang ang pupunta rito. Pagaling ninyo, silang gamitin ng diablo para huwag kayo bumalik. Pag hindi ka babalik, dahil ang pananampalataya ninyo, pagaling sa inyo. Faith in God, faith in the Lord Jesus, that will heal you. The moment you did not come back, for faith cometh by hearing and hearing by the word of God, wala na pananampalataya, babalik ang demonyo ng cancer, leukemia, diabetes. Dahil hadlangan kayo ng mga loved ones ninyo, mga mali sa buhay. Kailangan sila dadalo rito upang manawaan na hindi reliyon. Ang kailangan, si Kristo, ang Espiritu ng Diyos. Si Espiritu ng Kristo kailangan. Amen. Amen. Praise the Lord. Minamahal, at huwag kayo makinig sa mga radyo na lumalaban sa Jesus Miracle Crusade. Kaya din Jesus Crusade, ha? Kaya Jesus Crusade. Pag kayo nakinig sa lumalaban dito, ang mga demonyo papasok sa inyo. Gumaling ka na sa cancer mo, leukemia, diabetes, babalik ang cancer ng demonyo dahil ang napakinggan yung mga demonyo. Mga blackmailer na blackmail sa radyo. Yung mayroon mga blackmailer diyan. Oh, sa television, sa radyo, may nang-blackmail diyan. Blackmailin ang Church of the Living God. Blackmailin para susurin nila tayo sa whims at ka-prices nila. Whims at ka-prices. Maniwala ka, 5 taon ka na makinig, wala ka kabutihan matanggap, kundi ang demonyo doon. Pag dito ka nakinig, hindi magtatagal, tatanggap ka ng pagpapala at buhay na walang hanggan. Karamdaman niyo gagaling lahat sa pangalan ni Jesus. Amen! Praise the Lord! Gagaling magkaramdaman, magbabago ka, ang mga bisyo maalis, magkaroon ka ng kapangyarihan, walang makatalo sa iyo, walang demonyo, satanas na demonyo, maka-blackmail sa iyo, wala kang surindiran, hindi ka na magkagawa ng kasalanan, dahil ang Kristo'y nasa iyo na, matiyak mo, you are bound for heaven. Amen, and praise the Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Kaya, mayroon kayo marinig na mga lumalaban dito, yung pa yung mga sinungaling, puspos ang demonyo yan. Puspos ang mga demonyo yan, ibig mga blackmail. Yung mga blackmailer yan. Mga blackmailer yan, ang blackmail. Ay, hindi pwede ma-blackmail ito. Kahit umangan ako ng nuclear weapons ng Russia at China, kahit ilang daan libo na nuclear weapons, hindi pwede, hindi ako atras. Dahil ang Diyos ay Diyos, magkapangyarihan. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Ang lahat, ibig tumanggapin mahal. Bago ito minamahal, lahat ang aking mga kapatid, let us redeem the time. We are running out of time. Magbigay kayo mga leaflets. Tumanggap kayo, tag-100 leaflets, 200 leaflets. Sa buses, sa mga jeepneys, magpatuto kayo. Bigyan mga leaflets na mayroon itong krusada doon sa Pampanga, San Fernando at Angeles City, at dito, padalhin ninyo sila. Lahat ay kumilos. Kunti na lang ang panahon. Kung kunti na lang, we are redeeming the time. Amen. We are running out of time. Praise the Hallelujah. Mamigay ka ng leaflets doon sa mga leaflets, mamigay niyo sa mga gates. Kada kapatiran, bigyan ng 200 leaflets. Minamahal, lahat yan. Dahil kung hindi mo gagawin yan, kasalanan yan, sinabi ng Biblia.
Kung mayroong mabuti na magagawa mo, hindi mo gawin, kasalanan yan. The greatest legacy you can ever give to your loved ones, friends, and relatives, your countrymen, is the truth. The road to heaven, the way to righteousness. Paano ang katotohanan matanggap? Paano ang kaligtasan at buhay na malanggang? Sabihin po ninyo, dito ang mahal Panginoon ay totoo, real ang Diyos dito, hindi Diyos-Diyosan. Ang mabait na Diyos dito ay nagbibigay ng kagalingan ng karamdaman, kalutas sa mga problema. Lahat ng uri ng karamdaman dito ay lutas sa pangalan ni Jesus. Marami dito mag-suicide na. Magsalita, ang mahal Panginoon, huwag mo gawin yan. Dumalo ka sa Jesus Miracle Crusade. Pagdalo dito, nalutas ang problema. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat ng mahal, aking mga kababayan, ginigilang kababayan sa buong Pilipinas, receive of this Jesus. Believe, my dear peoples of the world, throughout the world, because we are on satellite through GMA and Channel 4. Sa buong daigdig, ang ating TV program ay nakikita. Salamat sa Panginoon doon sa Switzerland, ang Filipino community. Every Saturday sila nag-ipon-ipon. Nagpupuri sa Panginoon. Nanonood na ating TV program. Every Saturday doon sa Switzerland, sa Japan, sa Australia. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Dahil nakikita sa satellite, purihin naman ang Panginoon. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Katunayan, si beloved Brother Frank, may nag-anyaya sa Australia. Si Tart, sa Australia ba? Pupunta sa Australia. Grupo natin, minmahal, pupunta sa Australia dahil may nangailangan doon ng Ebanghelyo. Sila ay ibig makinig. Amen! Lahat po sabihin, praise the Lord! Hallelujah! It is by receiving, by believing, that you become a child of God by faith. By faith, your sicknesses will be healed. If you promise you are going to serve God, right there, in other lands, tell your Savior, there's Jesus, that you're going to serve Him, that you need Him as your Savior. Follow this prayer, my dear peoples of the world in foreign lands. Follow this prayer. Dear Jesus, I believe in Thee. Come into my heart. I need you as my Savior. I believe. Forgive my sins, O Lord. Forgive my sins in the name of their Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Forgive my sins, O Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Forgive my sins, O Lord. Save me, Lord, and all my loved ones. Father, this I pray in the name of their Jesus. I will serve you, Lord. I will serve you, Lord. I pray in the name of their Jesus. Amen and amen. Yes. Dear Heavenly Father, in the name of this Jesus, have mercy upon them, Lord. Cast out unbelief and doubts from them. Impart unto them thy sweet Holy Spirit. Fit in them, fill of their great love for thee. Cause them to serve the Lord. Heal them, Lord, and solve their problems. Impart unto them, fit in thee, a love for thee. Father, this I pray, in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. In foreign lands, my dear peoples of the world, touch your TV screen as a point of contact. Cast out demons of cancer. You cast out if you're sick of cancer, say, demons of cancer. Lahat po dito, minmahal, ipatong kamay niyo sa imong mga karamdaman. Kung cancer, sabi mo, lumayas ka sa aking cancer, leukemia, TB, diabetes. Cast out demons of cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, AIDS, goiter, leprosy, kidney trouble. Hallelujah, leukemia, TB, diabetes, cast out, cast out, cast out. Demons of drug addiction, marijuana addiction, demons of desperism, alcoholism, demons of nicotine, demons of homosexuality, cast out, cast out, cast out, cast out, cast out. I'm healed, be healed in Jesus' name. Hallelujah, be healed in the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord.
I decree right now, if the communist invaders will fire their nuclear weapons, they will be suspended in the air. It will not explode. Their weapons of mass destruction, nuclear weapons, will be destroyed. In the name of Jesus, I declare. In the name of Jesus, hallelujah. Nuclear weapons of the communists, invaders, will be destroyed. If they're going to attack us, their weapons of mass destruction will be destroyed right there, on there, in there, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. If the communist invaders will attack us and the local communists will side with them, as I have decreed, all the invaders will be blinded. The local communists will side with the communists from foreign lands, will be blinded. All of them will be arrested in the name of Jesus. Lahat sila mapadamay sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the hallelujah. Do not take sides. Katulad ng mga Prile, Minordes Rizal, Burgess sa Zamora, mga Katipunero, pinagmumorder. Ang ating mga lider ng reliyon doon kumampi sa mga invaders galing sa Espanya. Anong espiritu mayroon kayo, mga lider ng reliyon? Alam niyo, pahamak na reliyon yan? Roman Catholicism, galing sa Espanya. Doon kayo nag-side against our country. Anong mayroon kayo? Ibig damay ang mga tao patungkol ng impyerno? Magsaliksi kayo. Pag-aral niyo ang Biblia. Anong nangyari sa inyo? Patuloy pa rin kayo sa inyong mga reliyon. Hindi totoo yan. Hallelujah! Kalaban ng Diyos, mahal pa rin ang reliyon. Amen and praise, hallelujah! Wake up. Ang ibig tumanggap sa mahal na Panginoon, tas ang kamay, dear Jesus, I need you. I need this my Savior, forgive my sins, O Lord. Yes, Father, dear in the name of Jesus, forgive the sins, O Lord. Aking minahal kababayan, hallelujah. Mga NP, mga rebelde, malep, hallelujah. Abu Sayyaf, malapit noon, iligtas mo sila. Inibig, mahal namin sila. You love them, O Lord. Inibig mo sila, minahal. Lahat ng mga kasalanan, maudapin, makilmadirer. Inibig namin kayo, minahal. Mahal kayo ng Diyos, hallelujah. Ayaw na mabait ng Diyos, kayo mapahamak sa apoy ng impyerno. Tanggapin niyo si Kristo, ang ating tagapagligtas. Mabait na Panginoon, Diyos na katawang tao. Tanggapin. Sabi po ninyo, mahal na Panginoon, kami na nampalataya sa iyo. Tinatanggap namin kayo sa sariling tagapagligtas. Mahal na Panginoon, patawarin mo kami sa aming kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Huwag kayo maniwala sa mga reliyon. Pahamak mga reliyon sa buong daigdig. Lahat ng mga reliyon sa buong daigdig ay pahamak. Kalaban ng pamita Diyos ang reliyon. Lahat. Lahat. Amen! Hallelujah! Mangilabot kayo, walang kwintang reliyon na ang pinagkalaban ng pamita Diyos ang mga reliyon. Amen! Ang kailangan ay si Kristo. Ang hallelujah, ang Espiritu ni Kristo, ang Diyos. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Those who believe in the gospel, those who accepted Jesus Christ, their Jesus as their Savior, raise your hands. By faith, let's shout and jump, shouting, hallelujah, praise the Lord, so that the demons will cast out, will run away, hallelujah, hallelujah, will flee, all the demons of cancer, like everything will be cast out, in the name of Jesus. Let us shout and jump, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, dear Jesus. Thank you, dear Jesus. Hallelujah. Thank you, dear Jesus. I love you, dear Jesus. I love you, dear Jesus. Hallelujah.
My dearest peoples of the world, my dearest fellow countrymen, this group of Christians, born-again Christians, now here in the Quinitas Dome, is only 1% of our dearest brethren throughout the country and other brothers and sisters abroad. 1% lamang nandito, minamahal. Simultaneous, minamahal. More or less 200 congregations ang Jesus Miracle Christian Ministry sa buong Pilipinas at sa ibang bansa. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Let us say, praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Those who were healed before and today, only those who were healed before and today will raise their hands. Those who were not healed, do not raise your hands. Only raise your hands if you're healed. If you're healed, wave your hands. Show to the world that you are healed by our dear Jesus. Amen. That our loving God is real. Amen. Totoo ating Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Wave your hands if you are healed. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. You say, thank you, dear Jesus. Thank you, dear Jesus. If you are sure that you have received the blessings of our loving God, according to His promise, you will receive peace and joy, unspeakable full of glory, solutions to our breaking problems, healing of your sicknesses and diseases, eradication of your vices that have enchained you to perdition. If you are sure that you are a child of God, we prove signs and wonders that you are born for heaven, raise your hands. If you are sure that you are the child of God, born for heaven, wave your hands. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. You say hallelujah. If you're sure, you say hallelujah. Thank you, dear Jesus. You say thank you. Thank you, dear Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. We are the church of the living God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Minamahal, grabing mga himala dito, for God is a God of miracles. Ang bumaril dito, sila ang napapahamak. Yan ay biblikal, minamahal. Walang mapapahamak na tapat na Kristiyano. Maging matapat tayo, minamahal. Baliwala sa data ng ating kalaban. Ang ating kalaban ay baliwala sa pangalan ni Jesus. Isaiah 41 verse 10. Baliwala ang ating makalaban sa pangalan ni Jesus. Pag kayo matuwid na Kristiyano, walang demonyo makatalo sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ilang beses, mga kapatid na nag-testify, minamahal, tuklawin ng kubra sa pangalan ni Jesus. Kubra, mamatay ka. Karagat, tumba, kubra. Nag-disintegrate, nalusaw ang kubra. Grabe, nalusaw ang mga kubra. Ganun power na sa atin. Terrific kapangyarihan. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, dear Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Pag may mga rapists, hold-uppers, kidnappers, mag-pray ka. Mahal na Panginoon, kung ako'y nagbiro, patawarin mo ako sa pangalan ni Jesus. Taos puso. Sabihin mo, karakadaka, hold-upper, mag-kidnapper, rapist, sa pangalan ni Jesus, manigas kayo. Karakadaka, manigas sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Katunayan, pag nalaman, ikaw ay member ng Jesus Miracle Christian Ministry, magtakbuhan na ang mga hold-upper. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah. Walang hindi gagalang dito sa Jesus Miracle Christian Ministry. Amen and amen, praise the Lord. We have the awesome power. Terrific kapangyarihan nasa atin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, dear Jesus. Thank you, dear Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Huwag mag-absent, minamahal. Kung kunti na lang. Sama-sama na tayo. Akit sa langit, magmamana ng buhay na walang hanggan. Halimbawa, minamahal, maaga ang ating bansa at ay lumapit ng ating ginigiliw na kababayan sa buong Pilipinas, ayaw lumapit. 2 buwan, tapos maagaw ang bansang Pilipinas.
2 buwan ba sinabi ko? Sweetheart? 2 buwan ba? 2 buwan? Maaga ba sa Pilipinas? Bakit 2 buwan? Para buong daigdig malaman na mayroon Jesus Miracle Crusade Ministry lumalaban sa komunismo. Amen! Na si Jesus ay tunay! Amen! At sa lugar na pagdadalhan ko sa inyo, sinabi ko maghanda kayo ng mga kubo-kubo, magbibili ako ng mga TV cameras na paglapit ng mga aeroplano ng kalaban, ng komunista, 5 kilometers away, 5 kilometers pa lang, ituro natin bagsakan ng mga aeroplano nila sa pangalan ni Jesus. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Sa akin, minamahal, sa akin ay walang imposible. Sinabi ng Babae Diyos, walang imposible sa pangalan ni Jesus. Ilang beses ako nanalangin sa mga sakunita, mga sundalo, tinaman ng bala. Bala, matulang ka sa pangalan ni Jesus. Nakatulang mga bala sa pangalan ni Jesus. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! I-reblade kapangyarihan na sa atin. Praise the Lord! Thank you, dear Jesus! Kapag lahat ng aking ginigiliw na kababayan sa buong Pilipinas tatanggap, right there, mag-declare ako lahat ng mga nuclear weapons na mga komunista, right there, on the spot, lahat ay malusaw sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Tiribing pagpapala with faith in God and fasting and prayer, nothing shall be impossible to you. Kaya, bakit minamahal? Sa ating mga kapatiran, mayroon nakatapos ng 70 days fasting. Mga choir members, mayroon ng 50 days, 60 days, 70 days. Buong Pilipinas ang nag-fasting sa aking rough estimate, hindi ko kulang ng mga 50,000 o 100,000 na nagpa-fasting na. Grabe ang power! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Na lahat ang mahal pa na nag-utos, may darating na kalamidad na kakatakot, lahat ng mga kapatiran sa Jesus Miracle Crusade Ministry, mag-fasting na, mag-ayuno. Amen? Mag-ayuno kayo na mahal. Because we love you so much from the bottom of our hearts, but our dear Jesus loves you more. Minamahal, mag-absent.